O magpatawad ka na. Ano? Magpatawad? Eh, hindi mo naman alam ang ginawa niya sa akin eh. Tapos magpatawad? Hindi mo naman alam ang ginawa ko eh. Tapos sasabihin mo, patawaring humingi ako ng tawad? Hindi mo naman alam ang ginawa ko eh. O kaya, bago sasabihin mo sa akin, madaling patawarin ako ni Lord? Hindi mo naman alam ang ginawa ko eh. Kaya hindi po tayo makapagmahal ng todo eh. Kasi meron po tayong mentality na gano'n. Sino po dito naniniwala na si Lord kapag nagbigay ng command para sa ating kabutihan? Na di po ba, no? At isa po sa command ni Lord ito eh, but I say to you who hear, love your enemies. Ito ang problema, no? Kasi when Jesus Christ said, love your enemies, ito ang lumalabas sa ating mga isip. Bakit siya pa? Bakit siya, Lord, ang mamahalin ko? Bakit siya pa? Paano sinabi ni Jesus na i-love mo yung enemy mo? Ito sabi niya, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Struggle bang mahalin ang kaaway? Of course. Alam ba ni God dyan? Yes. Alam ba niya, bakit niya sinasabing mahalin yung kaaway? Gusto niya mag-struggle ka for the truth and for what is right. Anong dahilan? Kasi gusto ni Lord, we love like Jesus. Pag hindi ko to ginawa, pareho lang kami ng iba. At ang gusto ni Lord, ang kanyang mga anak, maging kamukha niya, hindi katulad ng iba, kundi iba sa iba. Kaya pag nagmahal ka ng kaaway, huwag kang mag-expect ng change sa kanila. Huwag kang mag-expect ng reward sa kanila. Sabi ni Lord, hindi mangyayari. Kaaway mo nga eh. Pero ako ang magre-reward sa iyo.